So ito mga kadods yung nabili nating motor. So i-review natin dito kung alin ba yung pangit at maganda rito sa motor na to. So magandang araw mga kadods. So andito nga tayo i-review natin yung nabili nating motor, Sniper 155 BBE. So nakuha ko siya noong October 26, no? So ang pitsa ngayon is October 31. So 5 days na siya. So ito titingnan natin kung ano yung mga magandang ano rito. Maganda dito sa motor na to. So tara, samahan niyo ako. Okay. So ito mga kadods yung nabili nating motor. So i-review natin dito kung alin ba yung pangit at maganda rito sa motor na to. So itong motor na to 5 days before nung kinuha ko. Nandito na siya ngayon. So hindi pa natin nagagamit dahil wala pa tayong ORCR. So ito na. I-review natin to. Dito sa upuan niya is napakaganda dahil hindi siya madulas yung driving seat. Ito yung driving seat na to. Dito naman sa backride is napaganda yung upuan kasi parang matte siya pero ang ganda. And handlebar natin saktong-sakto sa lapad ng motor niya. So dito naman sa taillight tayo, buksan natin. So dito naman sa signal light natin is naka bulb halogen pa siya. So ito nga, ingatan natin to, no? So yung taillight niya naka LED, talagang napaka-sporty, parang ginaya na sa mga big bike talaga siya. So kitang-kita niyo naman, napakaganda. Five days. Noong 26 ko kinuha. Dyan yung motor kong luma. Sa kabila. So, ito mga kadod. So, sa papaludo niya is maganda siya dahil hindi ka talaga matatalsikan dito ng umuulan man, hindi ka matatalsikan. Yan nga, for registration. Kinuha ko siya sa Kart Plaza, Yamaha. So, yun yung pangalan ng store niya. May ilaw na rin dito. So, sa gulong niya, mga kalods, is naka Maxxis. Ayun, Maxxis. So, ang lapad ng gulong niya is 120 by 17. Yung lapad ng gulong niya. Ito yung disc brake niya. Hindi naman siya ganong kaliitan. Saktong-sakto lang sa laki ng motor na to. So, maganda dito, no? Kasi naka good caliber na siya, mga ka-dods. Good caliber. Dito. Kaso naka single piston lang siya. So, ayan. Sa mga gustong kumuha nito, so panginantay nyo, napakaganda nito. So kung maglalagay ka dito ng extension papaludo, so mas maganda kasi hindi gaanong lahat ng talsik dito, hindi mapupunta lahat dito sa parts na to. Kasi katulad nga mga kadods, kung maulan is talagang
puputikin siya dito. Yan yung ano dito sa motor, putikin. So, ayun lang naman yung issue banda rito, putikin siya. So, sa backride, yung footrest is napakaganda nito. Yan. So, kung kukuha kayo ng sniper, wag nyo nang, kung mas maigi, wag nyo nang papalitan ng footrest ng backride kasi napakatibay nito. Is maganda to. Pwede kung magsisifter kayo, is single shifter na lang. So, sa pambutso niya, is napaka-sporty, maganda yung dito. Talagang covered na covered siya, hindi mapapaso yung backride natin kapag napadikit dito kasi may covered na siya na plastic. So ito, hindi kasi yan na hinahawakan ko siya, hindi mainit. So yun yung mga kadods. Footrest niya is napaka-aerodynamic kasi na gagalaw mo siya. So, yun nga mga kadods kasi napakaganda ng footrest niyang driver kasi hindi madulas. Talagang goma siya at kita nyo naman yan. Hindi siya madulas mga kadods kahit sabihin natin basa yung sapatos natin. Basa dito, maputik, hindi madulas siya. So yun nga mga kalods, yung re-required ng Yamaha talaga na oil is itong Jinque oil. Use only Yamaha Jinque oil. So yun nga yung re-required nilang oil. As in, talagang itong oil na to, mahal to eh. Nasa almost 700, pagkakalam ko. So, kung kaya naman ng budget natin, minsan lang naman natin to i-change sa isang buwan, isang beses. So, mas maigi ito na gamitin natin. So, ito maganda yung talagang nakalubog yung logo ng Yamaha rito. Saka may decals siya dito, may decals na may nakaganda, sniper, may nakasulat. Sa parts na to is glossy blue. Yan siya, glossy blue. Sa parts naman dito is naka-matte. Matte siya. Parang ano siya, matte. Parang matte purple, parang ganun, matte dark purple. Ay, hindi ko ano kung anong kulay mga kadods. So, ito naman sa panel natin. Yun nga, makikita nyo mga kadods. Kung makikita nyo yung odo ko is 19. Kasi, naibiyay ko pa lang to simula kasa noong October 26. Simula kasa papuntang bahay. Pagdating sa bahay, dinala ko dito sa trabaho ko is yan pala yung odo niya, 19. So, gear ratio niya is 12,000 RPM. So, yan. Mayroon na rin siyang kill switch. Ayan, may kill switch na siya. Hazard. Ito mga kadods, hazard, post starter, and high beam, low beam, headlight low, headlight high, and passing. May passing nito mga kalods. Ito yung passing natin. So nakikita nyo yung passing light. So, ito nga mga kalods, malaki yung side mirror niya. So, sa mga ayaw ng malaki yung side mirror, pwede namang palitan. Pero, okay na rin yung mas malaki para kitang-kita natin yung likod natin.
kung mag-overtake tayo. Yan siya. Glossy na rin dito mga ka-Dodge. Glossy na may decal 6 speed na decals at naka-glossy. Dito tayo sa harapan. So, dito sa harapan, so, ito nga yung radiator niya mga ka-Dodge is maliit siya, maliit. Pero, hindi naman siya, okay naman siya. Pero yung iba, nagpapalit siya dito. Tsaka, mas maigi, kung makabili kayo ng sniper, katulad dito, lalagyan nyo ng takip dito, yung tawag nito. Yung nabibili nyo sa Shopee para may tumalsik man na bato, hindi nyo madadamage. Hindi madadamage to kasi malambot lang to eh. Ayan yung mga ka-Dodge. Ito nga, front shock niya. Yung front shock niya, maliit lang siya, maliit na tubo. So, depende na lang sa inyo kung gusto nyo ng big bike concept. Kahit yung baguhin nyo na lang sa motor nito, single shifter at saka itong front shock. Kahit pwede nyo namang palitan ng medyo malaki, parang big bike concept. So, dito naman tayo sa caliber sa harapan, naka single piston. Pero maganda sa kanya dahil naka gold caliber siya, yung kulay niya is maganda kaysa sa kulay itim. So, ito naman yung ring plate niya dito sa harap. So, sakto lang yung laki. Yung gulong natin sa likod, sa harap, 90 by 80 17. Yan yung gulong natin sa harap. 90 by 80 by 17. Yan nga kitang-kita nyo naman yun sa harap. Is napakaganda rito. Yung fender niya dito is sa harap maganda. Para siyang aerodynamic na plastic. Logo niya, mayroon ditong logo. Ito siya yung logo. So, maganda naman dito sa cambio natin kasi goma siya, talagang makapal siya na goma. So, hindi tayo mahihirapan. Malaki siya. May kalakihan. So, hindi tayo dito mahihirapan mag-shifting ng cambio natin dahil sakto yung laki niya, yung laki at yung goma na to is na hindi siya madulas. So, same lang din sa kabila. So, ito nga mga ka-Dodge. Kung gusto nyong magpa-shifter, kasi yung iba, pag nagpapa-shifter, pinuputol dito eh. So, wag nyo na itong puputulin. So, ang gagawin nyo, mas maigi, mag-order na lang tayo sa Shopee. Order tayo sa Shopee. May nabili nitong pang pang shifter sa stand. So, ang order nyo is wala itong na putris na to. Ang mayroon lang, side stand. Tsaka itong kasama ba to? At kakalam mo, wala ito. So, ito nga.
may ma-order kayo sa Shopee na kung gusto nyo magpa-sifter, wala tong footrest, tsaka meron siyang size stand. So, order na lang kayo kaysa putulin nyo to is dapat wag na natin tong putulin kasi napakaganda ng stock natin, matibay. Kung sakali gusto nyo ibalik, so pwede nyo ibalik. So, yun lang. Yan, makikita nyo yan na talagang napakaganda. Ang maganda dito sa Sniper 155, kasi pag nakasakay tayo dito, para ka na ring nakasakay sa big bike dahil sa lapad ng unahan niya. Malapad siya, para kang nakasakay sa big bike. At napakaganda ng looks niya dito. Malapad talaga siya. So, yun lang, ni-review ko sa inyo. So, abangan nyo yung pag-test drive natin nito kasi totally hindi pa ako sanay sa declutch kasi yung motor kong luma, semi-automatic, may decambio lang siya. So, abangan nyo yung pagpapractice natin dito sa Sniper 155 na to. So, hanggang dito lang. Thank you for watching, and huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, and share na rin. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang yung video natin.